Sa Hontiveros, walang karapatang magparusa kay Pastor Apollo Kibuloy o i-contempt lalo na ay hindi pa ito napatunayan at may karapatang igalang kung sakali mang ito ay humarap sa pagdinig sa Senado. Sa wakas, Risa Hontiveros ay tinututulan na ng mga senador maliban kay G.V. Ejercito at Raffy Tulfo. At kung umasta ay katulad ni Risa Hontiveros na walang alam sa mga batas. Pangalawa, ay puro pambabastos ang ginagawa nila sa pagbanat sa mga taong iniimbitahan nila sa Senado na paghalataan tuloy na bobo sa kaalaman pagdating sa batas. Dahil minsan na itong napahiya kay BP Sara, umiipal lang talaga ang kanilang mga kayabangan. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas pag itong dalawa ang siyang namumuno dahil meron silang sariling batas na pinapairal at ito'y labag sa saligang batas. Pangatlo, hindi sila abogado na nagdudunong-dunungan para lang matakpan ang kanilang kabubuhan. Kaya itong si Risa ay nag-alabuyang remolya na naman dahil sa kanyang mga aligasyon na hindi pa napapatunayan. At bakit itong si Raffy Tulfo ay nasangkot sa 1 billion sa PCSO na hanggang sa ngayon ay tikom ang kanilang mga bibig dahil ito ay isang government official na dapat maimbestigahan na. Ayon sa pamimilit ni Risa Hontiveros at sa kanyang paninindigan na may kapangyarihan ang Senado na imbitahan ang mga akusado sa mga aligasyon na inihain sa Senado na nararapat sundin. Pero ang kanyang masamang hangarin ay kamakailan lang ay nasupalpal na ng isang senador na may paninindigan. Hindi katulad ni G.V. Ejercito. Pagkatapos gamitin si BP Sara ay nang iwan. Ayon pa kay Senator Tolentino na dating chairman ng Blue Committee Ribbon na hindi dapat gawing korte ang Senado ayon sa kagustuhan niya at walang karapatan na magparusa ng tao dahil hindi korte ang Senado. At naniniwala si Senator Tolentino na dapat igalang ang karapatang pangtao ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito ayon sa nakasahad sa batas na dapat kilalanin ng komite, hindi tungkulin ng Senado ang magparusa. Kaya Risa, umiyak ka na dahil ikaw mismo ang lumambag sa batas na dapat ipakulong ka na. Kaya pakinggan natin ang mga pahayag ni Senator Tolentino. Kung matatandaan nyo, noong December, nung ako pa yung chairman ng Blue Ribbon Committee, binago natin yung rules. And the rules, as amended, would apply likewise to persons cited in contempt. So yung sa atin, sa pagbabago ng rules, binigyan po natin ng diin yung karapatang pantao noong mga humaharap sa mga committee. So doon sa atin po nilagay ay dapat kilalanin din yung kanilang karapatan as an individual, as a Filipino citizen. So yung sa akin, we reiterated that during that interview. Ang sabi ko po ay kung merong pamamaraang legal na gagawin si Pastor Kibuloy sa pagdulog sa husgado, kagaya nung nangyari noong Nery case sa Senado, kung inyo natatandaan pa, wala makakapigil sa kanya. At hindi dapat pigilan yon kasi karapatan niya yon. Kung sakaling siya naman ay dadalo sa isang pagdinig ng Senado, kailangan din igalang ng komite ang kanyang karapatan. Ang ibig sabihin nun, huwag babastusin, huwag tatratuhin ng bilang isang nagkasala na, dahil ang pagdidetermine ng pagkakasala ng isang tao, the right to adjudicate the guilt of a person lies with the court and not with a committee. Maliwanag po yan. Ang atin pong gawain dito sa Senado is to investigate in aid of legislation. It is not the duty of the Senate to condemn and imprison an individual. Because that individual, no matter how high nor lowly he is, has the same basic human right and the right of being, the right to innocence, etc., etc. So igalang po yun. Yun po yung sinabi ko nun. Igalang yung karapatan ni Pastor Kibuloy. How ako? Paul, ang counsel of the
of the target resource person, halimbawa yung kay Kibuloy, can he insist na to the committee to recognize his counsel given his supposed threat? Hindi po ako yung abogado dito ni Pastor, pero kung siguro kung gustong gamitin ng abogado niya, nung binago po natin yung Section 16 and 18, pwede niyang sabihin na bigyan din sila ng karapatan na mag-file ng memorandum, etc., etc., kagaya po nung ginawa natin doon sa mga nagdaang pagdinig natin. So, babalik at babalik po yan sa paggalang sa karapatan kung kahit sino man na nandun. Kahit hindi si Pastor, huwag bastusin yung mga nandito sa kumaharap sa komite ng Senado. If the Senate heads to what Pastor Kibuloy wants, na non-appearance, would this not set a bad precedent to other personalities who would be invited by the Senate? Hindi ko alam po yung dahilan niya eh. Hindi naman ako yung... So this should be case-to-case basis? Correct. So, ulitin ko, may karapatan ang Senado na hilingin ang kanyang presensya, subalit yung kagaya po dun sa Nery case. Kung natandaan niyo yung Nery case, pinawalang visa ng Supreme Court yung contempt. Nilist yun, yung si Romulo Nery. Natandaan niyo na yun, yung mga bata-bata pa noon nandito nung panahong yon. So, kung natatandaan niyo yun, nakialam ang husgado, ang Supreme Court, at sinabi, lifted yung contempt order. So, he can utilize that. Ikarapatan naman siya eh. May abogado siya. Sa formally na umabot din sa court, parang ganun din. He can maximize, utilize all legal venues available to him. And no one should deprive him of that right. Wala na. Nakakalimutan niyo na yung chacha. Sige. Wala na. Tapos na. Kanuna pong napag-usapan mga ID form. Yung Chacha. Ayun. Among senators in Congress. Pinag-usapan. Informally. Ano ibig sabihin na informally? Hindi formal. Oo. Alam mo, masaya kami kanina nung sa prior to the signing, nasa harapan ko nakaupo si BBM, o sa kaliwa si SP, sa harapan ko sa kaliwa si Speaker. So wala naman ako nakikitang rift. Ang alam ko ay iisa pa rin ang Kongreso, the lower house, ang daming congressman kanina. The lower house and the upper house. So wala ako nakikitang pag-aaway kanina. Sa voting separately, would you just say on any Kasi yung house ko walang ganun. Sa kanila. Well enshrine ang bicameralism sa ating sistema. Hindi pa naman tinatanggap na unicameral body ang dalawang kapulungan. Kaya even without mentioning that, voting separately yun. Pero how would you deal with this ng Kongreso? Ulitin ko Tatlo lang ang modes ng pag-amend ng saligang batas. 1. Constitutional Convention. 2. Constituent Assembly. 3. People's Initiative. Itong nangyayari ngayon, this is pursuant to a fourth mode coming from a commentary of the late Father Bernas. So, the lower house, by invoking the fourth mode, yung resolution of both houses number 7, is in effect saying that we are going to utilize the fourth mode, but even if the resolution is silent as to the manner of voting, the fourth mode speaks of voting, implies voting separately because of the bicameral nature of our Congress. Final nga nila ng bukod. Final din namin ng bukod. Dinidilig nila ng bukod. Dinidilig namin ng bukod. Kung meron pagkakaiba doon, papasok sa bicameral conference committee. So, even though they're silent,
their mere acceptance of the fourth mode implies that it has to be voted upon separately. Kwentas klaro tayo doon. Yes, ma'am. Dami niyo recitation. They have to read the Constitution. They have to read the Constitution. No offense to them. Kaya nga, sir, so, parang may wala yung mga boards ng Senate o mga unnecessary nilang mga boards, unnecessary boards. Dapat mo magkano ng kategory ng speaker, kahit sa speaker, kasi kung separate talaga, para magkakasin. It doesn't follow. After the adoption, ulitin ko ha, no need to rush. Senate approves RBH 6 without a self-imposed deadline. RBH 7 approved by the lower house, even with a self-imposed deadline, it would have to be reconciled in a bicameral conference committee, and the end product would be submitted to the people in a plebiscite called for the purpose of approving or rejecting the same. Ultimately, yung tao rin na magde-decide nito eh. Di ba? Pass your paper na kayo. Yung Senate committee nga, have you attended the past three hearings of the committee? Matatapos po ba na? Nakatatlo na ba? Dalawa pa lang? Hindi, yung una kasi general provisions eh. Okay. Ito. Matend ako nung business and education. Although not the entirety. From what you've heard, ano yung mas malamang to amend o di ba may sinasabi parang Kailangan ng 18 votes ng Senado. Kailangan ng 18 votes whether to amend or not. so personally po, madami din sa mga nalilito saan natin Marites na yun. Hindi, ito nga yun. Mariposa yun. From your point of view, mas madami ng sumusuporta sa to amendment o huwag muna nasa right tayo. Palagay ko mas marami sumusuporta. Kasi hindi ko lang alam kung na-reach na yung threshold na 18 o kulang ba. Ulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang